Amen. Sino sa inyo nandito po nung nakaraang linggo? Amen. At sino dito bumisita sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay nito nagdaang weekend? Amen. Konti lang ba bumisita sa inyo? O walang bumisita? Ayan. Okay. Sino sa inyo nandito nung nakaraang linggo? Amen. Alam niyo po yung topic natin nung nakaraan ay the call of the lion's roar. And ito po ngayong linggo na ito, same animal yung ating pag-aaralan that is in the Bible na ginagamit pong metaphor for God. Of course, hindi po leon ang Diyos. Hindi siya leon na literal. Hindi po tayo sumasamba sa leon dahil ito ay hayop. Pero ang leon po kasi ay hayop na kung saan inilalarawan madalas ng mga prophets kung ano yung ugali ng Diyos sa mga anak niya. Perhaps meron po tayong pre-understanding pagdating sa lion na ang lion ay nakakatakot. Tama ba? Or iniisip mo na kagad, lalapain ka. Yun kagad yung nasa isipan natin. Pero po, alam nyo, kapag umatungal ang isang leon, dalawang klase po ang atungal nila. Pwede tayong ma-expectation versus reality. Sino sa inyo naalala yung video na napanood natin last week? Pwede ba nating ipakita yung video? Ayan, sige. So anong masasabi niyo sa roar ng lion na yon? Somewhat nakakatakot ba para sa atin? Diba? Kasi madalas nakikita natin sa Hollywood, tsaka napapakinggan natin sa TV. Siguro nung bata tayo rin kahit sa mga cartoons or mga palabas sa TV na mga pambata, yung Lion King, alam niyo ba yon? Di ba kapag nag-roar yung lion, matapang, ganyan. Pero tingnan natin, kapag naman halimbawa ang tinatawag niya, hindi niya kauri. Ibig sabihin, hindi niya kasama, hindi niya kakin, hindi niya kasama dun sa pride niya, or nafe-feel niya na threatened siya. Tingnan natin po yung another video na to na nagre-remind sa atin, ano ba yung roar naman ng lion? Pwede ba natin i-play? Stop that. Stop that. What's the electricity? 3.2, Okay, 2.9. sorry, okay. Hey. Hey. He's really full of shit. Yes, His he father is macho. So kung mapapansin natin, dalawa palang klase yung roar ng lion. Pero alam niyo po, dito sa Hosea chapter 11 verse 10, na ating naging text last week, ang sabi po ni Lord sa mga Israelites o sa bayang kanyang pinili, lalapit sila kay Lord pag nag-roar na siya na parang lion. Pag siya ay nag-roar, nanginginig na lalapit ang mga anak niya mula sa west. Now, dito po makikita natin na ginamit na metaphor for the Lord ang lion. Sabihin nga natin, lion. Pwede ba tayong mag-roar na roar?
Ayan. So today po i-explore natin yung mystery na to ng metaphor na lion. Ano bang meron sa lion? Alam niyo po, ito lagi yung kahit sa Bible, in the Old Testament, pagdating sa mga books ng prophets, ito'y lagi yung ginagamit na metaphor pag nagsasalita si Lord. Pag nagsasalita si Lord, parang lion. Now, tignan niyo po ang sabi ni Lord through Amos, sa Amos chapter 3 verse 8, pag umatungal ang lion, sinong di matatakot? Pag nagsalita si Lord God, sinong makakapigil sa prophet na mag-prophesy? Now, makikita natin kahit po sa literary works din ng mga prophets na ito, meron niyang parallelism. Ibig sabihin kung ano yung unang nasabi, same lang yan dun sa susunod na linya. So nakita natin kapag umatungal ang lion, same po yun sa pag nagsalita si Lord God. Naintindihan natin? So in short, ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran ay talagang merong metaphor na ginagamit tungkol sa leon para mas maintindihan natin sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Again, ang Diyos po natin ay hindi lion, kung hindi ginagamit lang pong metaphor para mas maintindihan natin siya. Dahil hindi po natin kayang talagang alamin lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Kung paanong tayo po, sino sa inyo dito nag-aral na ng mathematics, nung grade school niya sa elementary? Meron ba? Sino sa inyo, nung high school siya, meron silang geometry. Nung college sila, meron silang business math. Tapos yung iba, merong mga calculus, di ba? May mga ganyan. At iba pang mga klase ng computation. Pero sa totoo lang, kapag po tinanong nyo yung mga nagsipag-aral ng mga ganon, hanggang ngayon, alam na ba nila lahat tungkol sa mathematics? Sasabihin ho nila, hindi. Kung sa mga finite thing na yon na mga nakita ng mga tao or even na-discover ng science, alam natin, hindi alam ng mga tao lahat. How much more tayo madi-decipher natin or alam na ba natin lahat tungkol kay God? Hindi po. Kahit po kaming nakatayo dito sa unahan nyo, ni na Bishop, ni na Rev, kahit po ilang beses na nating nabasa yung Bible, alam niyo po, hindi natin basta-basta masasabi na kilalang kilala natin ang Diyos. Dahil po ang journey ng pagiging Kristiyano ay lalong araw-araw makilala natin siya sa buhay natin. And alam niyo po, hindi lang sa Book of Amos in the Old Testament nababanggit na yung metaphor po na ito tungkol sa lion, pero sa Revelation chapter 5, verse 5, pinakadulong libro in the Bible, ang sabi po, huwag kang umiyak, sabi kay John. Tingnan mo, ang lion na galing sa lahi ni Judah, ang descendant ni David. Nagtagumpay siya at kaya niyang alisin ang 7 seal at buksan ang scroll. Alam niyo po, itong lion na ito naggaling sa lahi ni Judah at yung nagtagumpay na ito, walang iba po kung hindi si Jesus Christ. Yan po ay ginamit na metaphor sa ating Diyos na buhay. Kaya kung makikita natin, mas makikilala natin si God sa mga metaphors na pwedeng naririnig natin. 'Di ba? Ang Diyos ba ay bato? Hindi. Pero 'di ba, nababanggit natin na God is our rock. 'Di ba? Solid foundation. Pero hindi siya yung foundation, tama ba? Pero dahil sa mga metaphor na 'yon, nakikita natin mas nakikilala ko si Lord sa buhay ko. And this time makikilala natin si God bilang lion. Now, ito po yung topic natin for today, the beat of the lion's heart. Sa Tagalog po,
ang pintig ng puso ng leon. Dahil perhaps alam lang natin yung roar dahil yun yung unang naririnig natin. Pero alam ba natin o naririnig ba natin ang pintig ng puso ng leon? At ano ba po ang puso ng Diyos para sa bawat isa sa atin? Dahil sa Hosea chapter 11, ginamit po yung metaphor ng lion para i-describe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tignan nyo, no? Kung isipin natin, bakit pa sa dinami-dami ng klase ng hayop, pwede namang pusa, maamo, aso, di ba? May mga ganun tayo. Pero bakit lion ang ginamit na metaphor for God? Makikita po natin yan sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Excited ka ba dun? Now, sa Genesis chapter 49, verse 9, si Judah po, na isa sa mga lipi ng bayang Israel, ay tinawag na ganito nung binibless po sila, no, ng kanilang tatay. Ang sabi, "You are a lion's cub, Judah." Pag sinabi pong a lion's cub, isa po siyang maliit na leon. Ibig sabihin, anak ng leon, pero leon nga siya, pero maliit. Yun yung tawag kay Judah. "You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and lies down. Like a lioness, who dares to rouse him?" Now, makikita natin na tinuturing pala, or yung blessing na binigay kay Judah, ay tinuturing siya na parang maliit na leon. And masasabi natin, teka po pastor, ano po ba, next slide please, yung connection nito sa akin bilang Kristiyano, sa Old Testament ito. Tapos bukod pa doon, itong description na ito, na you are a lion's cub, para kay Judah to. So anong connection ko dyan? Bago po ang lahat, kailangan nating maintindihan na sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 6 na may parte din ang mga Gentiles sa mga blessings na tinanggap ng mga Jews galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may parte ka. Kasama sila sa iisang katawan at may share sila sa pangako ng Diyos na ibinigay dahil kay Christ Jesus sa tulong ng magandang balita. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa pangako ng Diyos sa Israel. So kung merong pangako si Lord pala sa Israel, at meron siyang nabanggit in the Old Testament, in short, lahat din ng mga Christians na tumanggap kay Jesus, meron tayo, mababasa natin ngayon yung Old Testament, hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para rin sa mga tulad natin, kasi may pangako si Lord para sa bawat isa pala sa atin, connected kasi tayo. And now, makikita po natin ang Hosea chapter 11 verses 1 to 10, na kung saan ang theme po nitong, or main idea po nitong passage natin, is that God's roar calls us back, not just to obedience, pero sa puso niya pong nagmamahal sa atin. Gusto niyang manumbalik tayo sa Kanya. Dahil hindi ho natin alam, marami ho ngayon, sa totoo lang, ay mga nalalayo ang puso sa Diyos. Pwede kang nasa church, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Pwedeng nananalangin ka, pero malayo ang puso mo sa Diyos. Paano ko po ba malalaman yon, pastor, na malayo ang puso ko sa Diyos kahit nananalangin ako? Tignan mo, paano ka na lang ba manalangin? Sihingi ka na lang ba lagi? Any healthy relationship na puro hingi na lang kapag kayo nag-uusap, is that a healthy relationship? For sure po, hindi. And that is why ang bawat isa sa atin, kailangan maayos ang relasyon natin sa Diyos. At huwag tayong matakot lumapit kay Lord, porket sinabi lang na leon, matatakot na ba tayo? Sa totoo lang, kailangan nating alamin, ano ba yung puso ng leon na yun? Ano yung puso ng isang leon na sinasabi
sa Hosea chapter 11 verses 1 to 10. Alam niyo po, una sa lahat, number 1, ang puso po ng isang leon na ito ay meron po siyang pag-ibig na nagpapabalik sa atin. May pag-ibig siyang nagpapabalik sa atin. A love that draws us back. Na doble lang po yung nagdyan, ano? A love that draws us back. Gusto pong bumalik tayo o pabalikin tayo ng Diyos sa Kanya. Dahil po, ang bansang Israel din, dumating din po sa kanilang buhay na hindi naman sila yung talagang totally committed kay Lord. And dumating din sa point ng kanilang buhay na hindi naman po sila perfect talaga. Pero alam niyo po, magugulat kayo dahil minahal sila ng Diyos at pinili sila kahit hindi sila perfecto. Tignan niyo po sabi sa Hosea chapter 11 verse 1, nung bata pa lang si Israel, mahal ko na siya. Sabi mo sa katabi mo, nung bata ka pa lang, mahal ka na ni Lord. Bakit? Kasi kung ano yung message din for Israel, amen? Yun din yung message ni Lord sa atin eh. Because we are one in Jesus. And makikita natin minsan may nagsasabi, teka lang po, pastor, kasi parang nababasa ko po sa Old Testament, parang madalas galit si Lord. Sa totoo lang, pag binasa natin maigi, kaya namang galit si Lord dahil pasaway talaga ang bansang Israel. Kung paano po, next slide, ang isang tatay sa kanyang anak, next slide please, no? Minsan, nakukulitan ang tatay sa anak, o sino dito, ako, wala pa akong anak syempre, pero naranasan kong, ako mismo, ang kulit-kulit ko talaga kahit sinasabihan ako ni Bishop noong bata ako. Kayo rin ba makulit? Ay, ang bait pala lahat. Ang bait. Wow! Pero alam niyo po, ang bata, ano yan? Usually, ang bata, next slide, makulit. Ganon din po ang bansang Israel. Stubborn. Ang hirap pagsabihan. Pag sinabihan mo, hindi basta-basta sumusunod. Tignan nyo, no? San galing ang bansang Israel? Nasa Egypt po sila galing. Pero, nasa Egypt pa lang sila, minahal na sila ni Lord. Kahit pala makulit ang bansang Israel, mahal na sila ni Lord. At ano pa, kapag bata, ano po yun? Nanlalaban. Minsan, sumasagot pa sa magulang. Tama ba? Ano pa? Kapag bata, self-centered. Sarili lang iniisip. Noon po, sabi ko kay mama, Ma, bilan mo ko nito, bilan mo ko niyan. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Tapos sasabihin niya sa akin, anak, wala tayong budget eh. Ay, anak, nag-iipon tayo eh. Bakit niya po nasasabi sa akin yun? Dahil hindi ko alam, sarili ko lang kasi iniisip ko nung bata ako. And ganun din po ang bansang Israel. Actually, sarili lang nila ang iniisip nila. Yung gusto lang nila lagi, yung iniisip nila. Pero tignan natin ang sabi kanina sa verse na binasa natin, nung bata pa lang si Israel, ano daw? Mahal ko na siya. In short, makulit pa lang siya, kahit makulit siya, kahit pasaway siya, kahit self-centered siya, o kaya marami akong hindi gusto sa kanya na ugali, mahal ko siya. And yung picture po dito na makikita natin, mga kapatid, ay tinatawag ng Diyos ang bansang Israel at sinasabi niyang, akin ka. Sa mga magulang po na nandito, of course, mahal natin ang mga anak natin dahil sa atin sila eh. Kahit makulit sila, kahit na ilang beses pasaway sila,
Pero dahil atin sila, mahal natin sila. Actually, ito po dito natin makikita sa chapter na ito, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kahit ikaw, marami kang flaws, marami kang hindi perfect na mga ginagawa, pasaway ka, pero sinasabi ni Lord, yung pagmamahal ko hindi nababatay dun sa ginagawa mo o sa mga nagawa mo, hindi sa klase ng ugali na meron ka, pero kasi akin ka eh. Minahal kita dahil akin ka. Yun mismo ang message na makikita po natin sa una pa lang na verse dito sa chapter. Kaya pwede nating isipin, saan nagsimula, next slide, na minahal ako ng Diyos. Ito marahil yung iniisip natin, siguro minahal ako ni Lord nung na-born again lang ako. Nung talagang nabago na yung buhay ko. Nung umiwas na lang ako siguro sa bisyo, doon ako minahal ni Lord. Kasi doon ako nakaranas na ng pagpapala sa buhay ko eh. Pwedeng yun po yung maisip natin, pero makikita natin kung paano nagmahal si Lord sa bansang Israel. Tignan nyo po, next slide, noong nasa Egypt pa sila. Kaya tayo rin, minahal tayo ni Lord nung nasa Egypt pa tayo ng buhay natin. Ibig sabihin, ando ka pa lang sa lugar na makasalanan, lugar na in bondage ka, minahal ka na ng Diyos. Hindi dahil sa mahal mo si Lord, kaya kanya minahal, siya ang unang nagmahal sa'yo. Kaya tanungin natin ulit, Egypt, ano ba yun? No? Ano ba yung Egypt na yan? Nung nakaraan po, nabanggit ko ito sa inyo, ang Egypt po ay tumutukoy sa place of sin, lugar ng kasalanan, worldly distractions, at saka failures. Lahat po ng klase ng kasalanan nasa Egypt. Worldly distractions, ibig sabihin po nito, lahat ng kayamanan na meron o naiisip natin, pwede pong maging Egypt ng buhay natin. Paano maging Egypt ng buhay natin? Pwedeng mas mahal mo yung pag-aari na meron ka or material thing na meron ka kesa kay Lord. Dahil sa sobrang mahal mo yung bahay mo, ayaw mo nang lumabas at pumunta sa church. Kasi bagong gawa eh. Pwede pong maging worldly distraction para sa atin yung material things. At yung iba pang mga bagay, tulad ng failures. Katulad po ng nasabi ko nung nakaraan, kung maaalala nyo po, sa survey po na ginawa ng isang organization ngayon sa Philippines, nalaman nila na napakarami po sa mga Pilipino ay merong mental health issue. Mental health issue dahil sila po ay depressed, may anxiety na nararanasan, kaya kumakabog yung puso nila kapag gabi, hindi sila basta-basta makatulog, ang daming iniisip na mga problema, saan kukuha, at nako-compare mo pa yung sarili mo sa iba, at bukod doon, yung failures mo, nagpapatong-patong pa. Kaya po, sa totoo lang, marami pong mga kababayan din natin, nasa lugar pa ng Egypt nila sa kanilang buhay. Pero that doesn't mean hindi sila mahal ni Lord o kahit ikaw na nandito. Hindi ibig sabihin kapag tayo ay nasa ganyang kalagayan ay hindi tayo mahal ng Diyos. Actually, mahal tayo ng Diyos. If you remember po ang famous verse na kabisado nating lahat, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Hindi, nauna po na binigay ni Lord yung only Son niya, tapos then God loved the world. Ang sabi po doon, for God so loved the world that He gave. Hindi, He gave His only Son so that He can love the world. Hindi ganon. Dahil una tayong minahal ng Diyos.
And alam niyo po, dahil nga ang Israel ay parang bata, alam niyo po, pasaway talaga sila. Sabi po dito sa Hosea chapter 11 verse 2, pero habang sila, next slide please, pasundan ako, pero habang sila ay tinatawag ko, lalo naman silang lumalayo. Patuloy silang nag-o-offer sa mga Baal at nagsusunog ng insenso sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po, pag ni-research niyo po ang itsura po ni Baal, sa totoo lang po, magugulat kayo. Dalawa po yung nakita nila na image ng Baal. Primarily, yung Baal po na una, wala lang po akong picture dyan, pero isa po siyang itsura ng isang Egyptian Pharaoh. Kung ano yung nakikita natin, actually, yung mahaba yung yung nasa ganon, na sombrero, tapos siya, nakabahag, ganyan. Ganon po ang itsura ni Baal. No? Sa mga archaeological na mga na-discover. Now, meron din pong itsura ni Baal na bull. Meron din yung kalahati, fish, ganon. At iba pa. Marami pong mga Diyos-Diyosan na nilalapitan ang mga Israelite dahil po sa place ng Egypt, actually, marami po silang gods and goddesses. Huwag niyo pong isipin, mga kapatid, na ang mga tao po sa Egypt, puro may itim lang, ganon. No? At mukhang Middle Eastern. Kahit saan po kayo tumingin ng mga historians, magtingin po kayo sa YouTube, magugulat po kayo kahit nga si Cleopatra ng Egypt. Actually, isa po siyang Greek. Ibig sabihin puti. Si Cleopatra po ay puti. Kaya wag niyo pong isipin na ay sa Egypt sila, sa desert sila, automatic maitim. Di ba? Yun kagad yung nasa isipan natin. Pero sa totoo lang po, hindi. Pero nonetheless, makikita natin na may influence sa Israel yung mga gods and goddesses na napuntahan nila doon. At wag tayong magtaka kung bakit po sa time ni Jesus at nung mga apostles, pagdating din ni Paul sa Athens, ang daming gods and goddesses, ganun din po yung ginagawa ng Israel. Oo nga, kilala nila si Lord, pero marami silang Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. And perhaps, umattend po tayo dito or nakikinig tayo sa online or sa recording na ito, na meron tayong, katulad ng Israel, meron tayong Baal o Diyos-Diyosan sa buhay natin. Katulad po ng sabi ko, ang Baal o Diyos-Diyosan sa buhay natin, next slide, ay pwede pong material things. Mga bagay na inaasam-asam natin. Mga bagay na mas importante sa atin kesa sa Diyos na buhay. Yung blessing baka mas importante sa atin kesa sa nagbibigay sa blessing. Yun po pwede ang Baal o Diyos-Diyosa natin sa buhay natin. Achievements natin. Baka wala na yung tiwala natin kay Lord kasi marami ka namang kontratang na-sign, marami ka namang certificate na mga training, na-promote ka na sa trabaho ng ilang beses, ang dami mo ng experience, and baka wala ka na ring tiwala sa Diyos. Mga kapatid, pwede po yan ang maging Baal o Diyos-Diyosan ng buhay natin. Pangatlo po, pwede rin po ang ating self or ating sarili. Pwede po maging Diyos-Diyosan ang ating mga sarili kung sarili lang din natin ang ating iniintindi lagi. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung nafe-feel mo na tama, yun ang susundin mo, at wala kang standard ng morality sa buhay mo, alam niyo po, hindi po pwede yun. Kung talagang Diyos mo si Yahweh. Kung Diyos mo si Jesus. Kasi,
hindi po pwedeng masunod ang sarili dahil hindi tayo Diyos. Kailangan po may standard higher than us na magsasabing ito yung tama, ito yung dapat mong gawin, at ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kaya tignan nyo po ano pong nadulot ng mga taong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Alam nyo po, ang dala nila lagi ay kamatayan. Recently, nito po, nanood kami sa Netflix nung World War II na documentary. Tapos, nakapanood din kami nung kay Hitler na documentary rin, in color. Alam niyo po, sabi doon, kaya daw nagkaroon ng German o lumawak yung German Empire nung panahon ni Hitler dahil gusto daw patunayan ni Hitler sa mga tao na yung German race ay superior race sa lahat ng race sa mundo. And kaya rin po galit si Hitler sa mga Jews dahil nakikita niyang ang naiisip ng mga Jew, sila ay superior race dahil sila ay bayang pinili ng Diyos. So makita natin, ano pong naging dala ni Hitler? Pumatay siya ng 6 na milyon na Jew. At kahit po si Mao ng China, na leader ng Chinese po, Communist Party, alam niyo po, meron din silang talagang parang Diyos na ang sarili nila ang tingin nila sa sarili nila. And it is because kaya ganun po, kung ang sarili natin ang naging Diyos sa buhay natin, yung ibang tao pwede nating makalimutan. Pwedeng maging mababa ngayon ang tingin mo sa iba. Contrary po ito o taliwas sa tinuturo ni Jesus na mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili at mahalin mo na katulad din ng kapatid mo. Sabi ni Paul kay Philemon, kahit na mababa ang tingin sa kanya sa society. Now, pang-apat po, pwede ang Diyos-Diyosa natin ay kasalanan. Isang bagay na natitreasure natin sa puso at buhay natin. Pero po, sa kabila ng lahat ng ito, ano ba ang puso ng isang leon? Pangalawa, ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, dahil sa metaphor na leon na ito, ay meron pong puso ng isang ama. Hindi po pwede sa isang pride or sa grupo ng mga lion, sumama po or maging head ng mga lion ang isang babaeng lion. Lalaking lion talaga lagi ang nagiging head sa isang pride. And bilang isang tinitingala na leader or tatay dun sa family nila, alam niyo po, may responsibilidad ang tatay na alagaan lahat ng kasama dun sa pride. Kaya tignan niyo po, anong ginawa ni Lord sa bansang Israel. Hosea chapter 11 verse 3, tignan natin ang sabi, sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinarga ko sila sa aking mga braso, pero hindi nila kinilala na ako ang nag-alaga sa kanila. Now, tignan nyo, no? Si Lord umaakay sa mga anak niya. Kung paano po, next slide, ang tatay umaakay sa kanyang anak, nag-aalaga, tumitingin, kung babagsak ba to, ganun po magmahal ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo, dito, hindi nabanggit na ang Diyos ay tatay. Tama ba? Dun sa verse na binasa natin. Pero, inahalin tulad na parang tatay siya dahil siya yung nagturo kay Ephraim na lumakad, kinarga siya sa kanyang mga braso,
Pero inintroduce ni Jesus sa New Testament na kapag tayo ay mananalangin, anong sabi niya? Our Father. Ama namin sa langit. Dahil po ganito, magmahal ang Diyos natin. Sometimes po, hindi natin nare-recognize na si God yung umaalalay sa buhay natin. Akala lang kasi natin, sariling sikap lang tayo talaga at ako lang talaga yun, kaya ako nagawa lahat yan. Pero hindi. Kasama natin si Lord sa lahat ng yun. Pwedeng dumaan ka sa mga katakot-takot na pagsubok sa buhay mo, kahit din nung pandemic, hindi mo alam kung saan kukuha. Pwedeng naisip mo, ay ako lang yun, o kaya masikap lang talaga ako, masinop lang talaga ako, at saka nag-aalaga sa amin noon, yung barangay din namin, marami rin kami nakukuha ng mga ayuda noon. Minsan naisip natin, ibang tao yun, ako lang din yun. Pero actually, ang Diyos po yun na umaalalay sa bawat isa sa atin. Sa verse 4 po ng Hosea, ang sabi, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Inalalayan ko sila gamit ang mga lubid ng awa, gamit ang tali ng pagmamahal. Kinarga ko sila papalapit sa aking pisngi. Yumuko ako para mapakain sila. Tignan niyo po yung gamit ng wordings dito, no? Inalalayan si Ephraim, yung northern part ng Israel, gamit ang lubid ng awa. May awa ang Diyos sa bawat isa sa atin. At minsan, yung lubid na yon mahigpit kasi kailangan hindi maluwag. Minsan akala natin nasasakal na tayo sa mga, may nagsabi sa akin, Pastor, parang nung naging Christian ako, ang daming bawal. Tama ba? Tama ba? Pero hindi natin alam, kaya may ganon dahil ayaw tayo mapahamak. Ayaw kang mapalayo ng Diyos sa Kanya. Ayaw niyang mapunta ka na lang doon, tapos hindi ka na makita. Alam niyo po, sobrang mahal tayo ng Diyos eh. Kaya, next slide, kapag tayo ay nag-stumble, andyan si God, sinasabing, kasama mo ako. Hindi niya binibilang yung mga mali natin. Tinitignan niya kung babagsak ba tayo. A reminder po kung anong love o anong definition ng love na sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5. Tignan niyo po love is patient, love is kind. And sa verse 5, it keeps no record of wrongs. Alam niyo po, madalas nag-uusap kami ng mga kapwa natin mga Christians, parang ang hirap keeping no record of wrongs. Samantalang tayo, madalas nababanggit natin, ilang beses na nakailan na to sa akin. Talagang hindi may iwasan yun eh. Pero si God, iba yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. He keeps no record of wrongs. Alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa tayo ay perfect. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka perfect. Pero mahal ka niya. Dahil ikaw ay Kanya. Kaya tignan natin. Makikita rin natin po yung allusion nito or yung parang shadow pagdating sa New Testament. Si Jesus nagsabi ng isang parable. Napaka-unusual para sa mga Jews na marinig tong parable na to. Ano po yun? Sa Luke chapter 15, verses 11 to 32. Ano po yun? The parable of the prodigal son. Or masasabi din natin the parable of the loving father. Dito po sa parable na yan, may isang anak
na kung saan kinuha niya lahat ng mana niya sa tatay niya, umalis ng bahay, nilustay lahat. Tapos, siya po ay naghirap. Wala ni 5 man na hawak. Kung anong kinakain ng baboy, yun na rin ang kinakain niya. One time nag-decide siya, babalik ako sa tatay ko. Pero pagbalik niya, iniisip niya, pwede siyang patayin. Dahil ganun po ang ginagawa noon sa Israel. Kapag merong suwail na anak, or nagre-rebelde sa kanilang mga magulang, sila po ay pwedeng patayin. Kaya napaka-unusual po ng story na ito, dahil imbis na tabak yung maranasan ng anak, alam niyo po yung ginawa ng tatay, niyakap siya. At binalik lahat ng nawala sa kanya. Yung singsing ng pagkaanak, sandals ng anak, yung coat ng pagiging anak, binigay sa kanya. Nag-celebrate pa sila ng party. Tingnan na lang natin. Ganito ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin. And dito po sa Hosea chapter 11, makikita natin yung characteristics ng pagiging ama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit lumayo tayo sa Kanya, huwag tayong matakot lumapit dahil hindi tayo makakaranas ng wrath, pero ng mercy kay Lord. And yun po yung third point natin, compassion over wrath. Ito po yung puso ng Diyos. Pakikiramay at hindi kalupitan. Sa verse 7 ng Hosea chapter 11, ang sabi ni Lord, tingnan niyo po mas gusto ng bayan ko tumalikod sa akin. Magpe-pray sila sa makapangyarihang Diyos dahil sa paghihirap nila. Pero hindi niya sila tutulungan. Again, pwede po nating sabay basahin. Mas gusto ng bayan ko na tumalikod sa akin. Magpe-pray sila sa makapangyarihang Diyos dahil sa paghihirap nila. Pero hindi niya sila tutulungan. Tingnan niyo po pwedeng masabi natin negative. Dahil sa, may consequences ang sin, tama? Kapag tumalikod ang isang tao, meron talagang paghihirap na mararanasan. Katulad din ng prodigal son na nabanggit ko kanina. Lumayo siya sa tatay niya at kinuha lahat ng yaman kahit buhay pa. Pwede nga nasa isipan natin yung katulad na nakalagay dito na pero hindi niya sila tutulungan. Naiisip din actually yun nung anak dun sa prodigal son. Pero actually, tignan natin. Dun sa area na kung saan humans would give up. Sa area na kung saan, kung lalagay natin yung sarili natin sa mga stories na yon, na parang kung ako yung tatay, hindi ko patatawarin yon. Kung ako yung tatay, sorry na lang. Sa area na kung saan pwede tayong mag-give up, actually, si God yung pumipili na ako ay may awa. Sa atin na nga lang Pag binato ka ng bato, babatuhin mo rin ng tinapay. Pag sinabihan ka ng di maganda, babalikan mo ng mura. Di ba? Pag sinigawan ka, anong gagawin mo? Sisigawan mo ulit. Gantihan tayo, di ba? Pero kay Lord, ano ba yung ganti niya? Oo nga, nakalagay dito, pero hindi niya sila tutulungan. Pero take note, tignan nyo, parang may conflicting idea ngayon sa puso ng Diyos. Dahil bakit? Pagdating po ng verse 8, tignan po natin, sabay-sabay nating basahin to para mas maintindihan natin. 1, 2, 3, go. Magagawa ko bang pabayaan ka, Ephraim? Kaya ba kitang iwanan, o Israel? Tignan mo muna, kanina, dahil nga syempre may consequence ang sin, hinayaan na ng Diyos na maranasan natin yung consequence ng sin. Pero, anong sabi dito ni Lord? Magagawa ko ba, matitiis ko ba na naghihirap ka? Anak kita, pwede ba kitang iwan?
Gawa ba natin yon? Siguro po, para sa isang magulang, depende sa sitwasyon, baka yung iba kaya nila. Sa case ko po, noon, tinatry akong iwanan noon ni Papa at Mama sa SM noon. Pero hindi yun yung parang gusto nilang iwanan ako. Dahil makulit talaga ako. Siyempre minsan, tatago-tago sila sa gilid, no? Pero pag umiyak na, magagawa mo bang iwan yung anak mo? Lalapit sila tapos kakalad ka rin na nila ako. Di ba? Bakit? Kasi mahal mo eh. Kasi anak mo. Kaya tignan nyo anong sabi ni Lord sa kalooban ko. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sa kalooban ko, hindi ko ito magagawa. Sobrang laki ng pagmamahal ko sa iyo. Magagawa ka bang iwan ng Diyos? Magagawa ka bang pabayaan niya? Pwedeng yung nararanasan natin na, ba't po ako naghihirap? Pwedeng konsekwensya ng mga kasalanan natin actually. Huwag natin i-attribute lagi, ay, si Lord yan. Pero, tandaan mo may pangako si Lord. Hindi niya magagawang pabayaan ka o iwanan ka. Sabihin mo sa katabi mo, sobrang laki ng pagmamahal sa iyo ni Lord. Sa kabila rin, sobrang laki ng pagmamahal sa iyo ni Lord. Kaya dito po tayo nagtatapos. Ito yung challenge para sa atin. Kung nafe-feel mong malayo ka na sa Diyos, nawawala, or ang dami mo ng pagkukulang sa Diyos, pakinggan mo ang kanyang tawag na, bumalik ka sa akin. Remember po, hindi po malayo ang kahit ni isa man sa atin sa Diyos. At hindi niya tayo dinedisqualify na hindi niya na tayo anak. Amen? Kaya yung pagmamahal na to ng Diyos, anong choice natin ngayon? Magpapatuloy ba tayo sa hindi pagsunod sa Kanya o babalik tayo kay Lord? Dahil po, ang bansang Israel, patuloy na lumalayo, pero patuloy rin silang nilalapit ng Diyos sa Kanya. And makikita natin ngayon, ang bawat isa rin sa atin, patuloy na nilalapit ng Diyos sa Kanya. Hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Siguro, meron kang ibang gagawin, o kaya naisipan mo na lang na umaten. Pero I'm sure, kaya ito ay na-preach at narinig mo ngayong umagang ito, dahil may mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. May mensahe ang Diyos sa iyo na kailangan mong marinig ang pintig ng puso niya na patuloy na nagmamahal sa iyo at sa akin. Sa kabila ng pagkukulang natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin.